Uh, Sometime 1997 naman, ito naman yung Battle of Raja Muda. After our series of combat operations clearing the highway from Alyosan going to Pikit, dahil nga na-block to ng mga MILF forces dati. After clearing those, yung mga enemy positions along the highway, the 602nd under Colonel Torrevega directed 40 IB to conduct operations, combat operations sa Raja Muda. Accordingly, during that time, ano dun si Haji Murad. So, very excited kasi nga ito nga yung HIV ng MILF that time, si Haji Murad. So, with the planning with the 40 IB under the leadership of then Lieutenant Colonel Jolly Mabanta, he also very excited na pasukin na eventually yung Raja Muda. Maraming forces ang nakomit dito. Of course, I'm one of the main effort under the 40 IB and SR Company under the then Lieutenant Nafarete and Second Lieutenant Paler as his company EXO or platoon leader that time. So, ang sistema noon, hindi mo kaagad-agad mape-penetrate yung meron pa palang Marines noon. Kasi na-employ dati yung V300 nila, dalawang V300 doon. So, ang sistema noon is, although ang terrain ng Raja Muda, nung napasok na namin, kasi wala ring intelligence din, hindi rin mapasok. Walang ma-provide ano bang terrain ang Raja Muda. Hill ba to? Flat terrain ba to? Only to find out during the D-Day na, during combat operations na. Kasi ang ganitong concept kasi noon, envelopment ang 40 IB, although sila yung main effort, magsiswing sila sa Pikit. Although ang pinaka avenue of approach talaga doon, daanan, accordingly, pati namang MIL during time, is sa Alyosan. So, Alyosan, andiyan naman yung 64th IB, yun yung sila yung parang parang nag-feint attack doon. Intense na rin yun. Intense na rin bagbagan doon. So, nasurpresa, nabuntutan namin yung MILF forces during that time. So, ang employment naman namin doon is mechanized infantry operations. The 40 IB is our mounted troops. Ano yun? Halos 14 tangke yun na truck. Dami Ang dami nun. Truck talagang 14. Makikita mo talaga naka-line formation. Sino ba naman babangga pa sa 14 nakatangke na naka-line formation na unti-unti pinapasok yung kampo. So yung Raja Muda, ang resistance andi dito sa 64th IB. So may resistance sa amin. Ano na lang yun. Sa umpisa, malakas. Pero nung nag-bolt in na yung 12 na tangke, nakita nilang paabanti na, sino ba naman babangga yun? Ang terrain doon is hindi talaga pa kayang pasukin ng Wiljon. Talagang truck talagang pwede. So, Madi, hindi pa kami umabot yun. Ang pinaka, kasi Marsland, may dulo na ng yun na yung dulo ng Raja Muda na talagang, kung titignan mo rin yung kampo, is very talagang, masasabi mong, maganda rin, suitable para sa although flat siya, pero kapag napasok kasi ng military yon, ang withdrawal mo Marsland. So ang bilis kaagad ng withdrawal, papunta ng Mlang, papunta ng Sultan Samarang, masyado maluwag. Very So ang ginawa namin noon, combination yan ng armor infantry operations and mechanized infantry operations. So magkaiba yon. So, ang armor infantry, although 40 IB yung mounted namin, pero meron scout platoon ang 40 IB nun, led by Master Sergeant Garcia. Yan yung I don't know kung may officer doon, pero
ang pinaka-prominent nun si Master Sergeant Garcia kasi tumatayo yun. Tumatayo yun sa ano, talagang kapag na-enkwentro sir, nakikita ko talaga makita mo sa periscope, tumatayo yung mama. Grabing tapang. Pero yun yung nagbigay sa amin ng every location ng kalaban. So may scout platoon, sasabi, magbabato, sir, location, gano'n. So very effective yun. Yung parang recon. There is a recon unit na magbibigay sa armor commander or armor units kung saan talaga possible location. So true enough, kaya mabilis kaming nakuha yun eh. In the span of siguro 5 hours, yung stronghold ng Raja Muda nakuha na namin. Mabilis yun na nakuha. And then of course, kasama namin dyan yung SR company under then Lieutenant Nafarete. After kinabukasan, ron muna, o pahinga, kinabukasan, hinalughog namin yung Raja Muda complex na yan. Na talagang makikita rin natin. Although flat siya, pero mahirap din na pasukin ng ordinary infantry units yon. Mapasok man yun, pero mahirapan. There will be casualties, maraming casualty doon. Yun yung ano natin doon. Magandang operations natin doon, magandang employment. Doon ko nakita, sir, doon ko nakita yung effectiveness ng mechanized infantry operations. Kasi pag seize ng terrain, paunti-unti, labas ng mounted, seize, tapos pag na-clear, kasi maraming ano yun maraming structures na kapalibot sa umpisa pa lang ng Raja Muda complex, marami ng mga bahay diyan, marami ng eskwelahan, series after 100 or 150 meters, another ano naman. So ganun yun, ganun. Leapfrogging kami, hindi namin talaga tuloy-tuloy na ginaganon, sinasagasaan. So, I think may mga casualty rin ang 40 IB noon, pero minimal. Hindi naman, siguro isa, dalawa lang yun, pero hindi naman siya fatal. So, yun yung kagandahan ng combat operations na yun. So, yun doon mo ma-employ yung napag-aralan mo sa basic. Siyempre, basic. Bagong basic graduate ka, doon yung ano ba yung feint attack, ano ba yung envelopment. Doon, dati papel-papel lang yun, pero dito actual mo na-employ yung ano. Sige nga, sample natin, Warley, nga, yung for the benefit ng mga nagbe-basic o nagbe-GSC, saan nyo ginamit yung feint attack doon? Yung feint doon, sir, yun yung 64th IB under Lieutenant Colonel Yangson that time. Sila yung... Kasi expected na malakas dito sa Alyosan area. So, yun yung binangga nila. Yun yung malaking resistance, malaking malaking casualty dito. Unlike dito sa envelopment natin, which is least expected. Kasi nga, MADI, sino ba naman? Yung ng V300 ng Marines, hindi na nga nakaabante yan doon. Umpisa pa lang, hindi na sila makapag-maneuver dahil nga masyadong mabigat yung V300. Although 90mm yung gun effective sana yon, pero na-outshine sila ng 76mm na nakamount lang sa APC that time. So yun sir, yun yung magandang employment concept na nagawa. Actually kasi one of the at that time, and I think until now, until Marawi and Zamboanga, yun yung one of the best. Yun yung pinapag-aralan natin palagi sa school, yung battle nyo na yun Battle of Raja Muda, because history repeats itself. Di natin alam kung saan mo rin magagamit ulit yung lessons na yun, di ba? Na nagamit nyo lahat, combined arms, joint nga, kasama nyo yung Marines and then dun nyo na-test na yung effectiveness ng mech infantry talaga, na hindi na lang armor infantry, kundi may nakasakay na talaga sa inyo. Sir. And then ano yung kwan mo nun? Ano yung company commander ka na noon? I was XO, executive officer ako, sir, noon ni then Lieutenant Hilmar Galicia. Yun yung doon. Kasi ito na yung second major mo na parang, ka na noon ito na yung, you are making history. Ako noon, sir, third major, ko yun? Third major encounter ko yun. Kasi Wato, tapos Malmar. Malmar, and then Raja Muda. Sir. Sa tatlo na yan, ano yung talagang
pinakamatindi? Ito na ba? Itong... I think ako nagdala kasi, I think masasabi ko itong Raja Muda. Kasi ito yung pinagmamalaki nila na second biggest MILF camp that time. Kaya very ganun na lang yung passion. Ay, yung gustong-gusto ko na naman dito eh. Kaya ang ginawa ko noon, sir, hinirequest ko talaga sa company commander ko, sir, bigyan mo ako ng asset. Bigyan mo ako ng armor vehicle na ganito. Sobrang dami naman yan, sir, kailangan ko. So, yun. Imagine 12 na magbayong dalang talagang ano. Tsaka, hindi lang dito, sir, hindi lang mechanized infantry operations, pati air support. Combine talaga Combine dito. talaga. Ito yung combine na nakita ko na gumana yung mga MG520 natin noon na providing us na mga yung napag-aralan ko sa Agos noon, talagang ko rin dito. Na-showcase ko din yung Agos skill mo dito, yung air-to-ground operation skill mo. So yun. Combination, sir, kasi although may senior na company commander ng infantry, pero ako pa rin eh. Kumbaga, parang ako pa rin nagdala nung combat operations dito sa Raja Muda. Yan yung first major na yung mga second, may mga nagsasabing may mga second Raja Muda, na yan sir, hindi na ganun ka-intensyon. Pero ito, armor-led, halos armor-led assault ito, di ba? Kasi normally kasi kung minsan magkabody talaga na pero ito kasi armor-led talaga na kayo yung yung although yung mga namin, sir, although yung mga mounted namin is I think more than a company rin yun eh, yung nakasakay. Tapos iba rin yung naka-dismount. Ay iba rin yung naka side by side yung mga tangke. Talagang combination na talaga. Meron kang recon company, taga-feed sa'yo ng info. Sir. Sina Sir Toto Naps nun? Sila? Dismount? Infantry sila? May sarili silang nagmamaneuver din sila. May sarili silang maneuver eh. May sarili silang target in support dito sa amin. So hindi sila mounted sa inyo? Hindi, sir, hindi. May sarili sila. So talagang yung SR operations din, Ranger operations, may sarili silang rin. Malaki rin yung doon. Malaki rin yung binangga nila. Malakas din yung binangga nila. Kasi from from although pikit sila, pero part na siya ng pagalungan. Yun yung doon, sir. So, parang ito yung 64th IB, SR 40 IB. Na si 40 IB ang lulan sa inyo, di ba? Mounted nyo? Sir. Yun, sir. Kasi it's a decisive battle eh. Even di ba pinost ko yung military history, si General Torrelavega ang brigade commander. Siya pa rin ang brigade commander ng 6 offers from Malmar to Raja Muda. Raja Muda. Kasi talaga sa interview niya, sinasabi niya talaga na before Malmar, mayabang talaga yung MI. Talaga ang dami nila, kala nila di kaya na armed forces. Pero nung Malmar, sinampulan nyo talaga sila ng one time, big time talaga na, tiwas. Parang ganun, parang ganun, di ba? Sir. Tapos, ito na naman, mayabang na naman sila. Second largest camp ng MILF, hindi mapasok-pasok. Tapos, doon pa yung info na doon si Murad. Di talagang lahat talagang gusto talagang pasukin nyo dahil high value target nga yung that time si Murad eh. Sir. Kasi ikaw noon, batang-bata ka pa. Ka pa lang noon? 27, ganyan. Sir? 26. 26. Ba't ka nang gigigil noon na parang ito? Di ba, lahat tayo, tenyente during that time eh. Ano naman yung, isang allows, no? Ano naman yung feeling mo noon na ba't agresibo ka? Kasi sir, ikaw yung yung sinasabi ko nga, ito yung pinagayabang book number 1 is Abubakar, di ba? Yan ang number 1. Number 2, Raja Muda. Although darapanan, hindi naman talaga yan eh. Pero Raja Muda, ito pinagmamayabang nila eh. So, yun yung isang nagpaano sa akin. Tsaka doon si Haji Murad. Haji Murad, radyo ko lang naririnig yan eh. Pero ito kung makapture ko, talagang magandang achievement, magandang accomplishment. So, at least, talagang doon ko rin talaga na yung ikaw yung nagdala ng operation. Imagine, may picture pa nga ako dyan, sir, na Hindi ko lang mahanap-hanap yung talaga naka-line formation. Ang ganda nun, di ba? Naka-line formation yung mga tangke na
ng mga APC. Ano talaga doon? Battle-tested ng mga APC natin during that time. Hindi kasi especially in the light nito external threat natin ngayon na parang during that time kasi pare-pareho tayo dumaan doon sa intensity ng girian na yun na parang di ba parang girian natin itong China ngayon. Of course mayaman yung China pero noon kasi the same pareho lang naman yung attitude na yan. Kung sino una mag-blink tiwas talaga tayo yung panahon na yun parang kala nyo Di ba parang ganun di ba? Ito Lieutenant Limet, sir. Di ba? At saka isa pang doon, unstable yung security, peace and order noon dahil anytime, kaya nilang i-block yung Cotabato, Davao Road na yan. Especially from Midsayap to Kabakan. Anytime. Kaya yung gigil mo na, gigil ng tropa. Once and for all nga. Sampulan nga natin to dahil yun din reklamo ng ng mga mga tao na every now and then nila magbablock na lang itong mga MILF na walang perwisyo. Perwisyo to sa mga tao ng Cotabato. Mga ganun sir yung isang rason din bakit talaga final talaga na yung Radyo Muda dahil doon talaga pumupunta naman. Yun yung stronghold talaga nila. Anong sense of achievement mo nung matiwas yung Radyo Muda? First, yabang ko nun, sir, dahil ako yung una nakapasok ng Radyo Muda. Gold Cross ka na naman doon. Yun, sir. Yun yung pangalawang Gold Cross ko. Yun yung pangalawang Gold Cross ko nun, sir. Kasi order ulit yun, sir. Yun yung yabang ko lang nun, sir. Yun yung yabang ko. kasi ang Gold Cross yung resibo ng mga galing sa gera. Kumbaga, Triple M, okay, pero Gold Cross talaga sir. Yun yung doon. Tenyente, nakadalawang Gold Cross ka na. Gold Cross. Yun yung doon. So, looking back sa ganon nakalakihan na giyera, and then ang dami kasing natutunan natin, ang dami kasing naging doktrina, ang daming konsepto ng army na derived sa lessons learned nyo doon, di ba, sa Radyo Muda sir. And then yun din yung nagbigay ng confidence natin na itong secessionist nitong mga MI na to, kayang-kaya talaga. Although marami pa kayong dinaanan after that, before tayo bumagbag nung 99-2000, di ba? Sir, marami pa yon. Kasi isang magandang rin natin doon, nagkaroon ng malaking leverage ang peace panel natin na huwag kayong at kaya anytime kaya namin walang impenetrable na indispensable na camp ng MILF. Kayang pasukin yan ng mga tropa. Parang ganun naging message natin sa MILF. Kaya medyo rin yung MILF noon, hindi ganun ka-agresibo. More anti-ops pala yung nakuha natin doon na Yun, sir. Yun yung yung nakita ko yung kasi nakikinig din naman ako ng mga ng noon kasi yun lang naman yung natin ng balita noon So, talagang magandang effect niya sa peace negotiation natin with the MILF. So, right before Abu Bakar, ano pa ang hindi mo makalimutan? Isa pang yan, sir, is 1999. That is Camp Umar naman. Ito, matindi rin to. Omar. Sir. Matindi rin yan. Explain mo nga yung kaibahan naman ni Omar. Ito namang Omar na to, malaking kaibahan niya naman. Opposite naman to sa Camp Radyo Muda. Kung ang Camp Radyo Muda is generally flat terrain, itong Camp Umar naman na to, ang daming bundok. Pero itong Camp Umar is complex to may mga sila. Bakit ko sinabing complex? Kasi may mga series of sila dito, mga established observation post bago mo talaga makuha yung talagang Camp Umar talaga. So ito naman to, magandang naman dito, magandang employment ulit dito. Dahil dito natin na-employ ulit
ako, part ako ulit ako ng main effort dito. With 11 IB naman to, under Lieutenant Colonel Cabales. 11 IB. Ang binala ko rito, I was already a company commander din. Company commander na ako. Imagine, company commander ka, nakipag-lead ka pa rin. So, I think mga 10 yun sa akin. Assorted yun with Scorpion tank naman dito, APC, AFB. Then sa kabila naman, 57 IB under Lieutenant Colonel Darge Jeslani. Yan yung ano doon. And then of course, I think more than 2 companies of SR ang dito. Very prominent nun si then Captain Durante. And then dito rin yata, I think, dito rin na-employ o very significant na accomplishment dito ng sniper. SR. Diyan nagsimula. Dito nagsimula, I think, yung capability ng sniper. Talagang one shot, one kill yung kalaban dito eh. Yun yung bragging naman ng ano. I don't know kung na-interview na sila. Pero ito naman yung bragging rights naman ng sniper team ng SR. So, ito talagang ano namin dito is hindi talaga mabilisan ang pag-conquer, pagkuha ng complex, dahan-dahan. Pero yun ka, kahit na marami kaming nakuhang mga, actually, halos 3-port lang naman ang nakuha namin dito sa complex na to. Tapos, eventually, nagkaroon ng ceasefire. Yun yung deciding dun medyo anong tropa no dahil abot kamay mo na yung ano eh, maiaano mo na yung Camp Umar. Talagang masisis mo na talaga. Pero yung sabi ko nga, 3-port lang ng Camp Umar yung nakuha namin doon. And then after that, stand 2 days na stand 2 yun. And then, ano na. Kasi, very strategic kasi yun. Kapag nakuha kasi pa ng ano dyan, yun ang assessment lang namin during that time ng mga commanders. Kapag nakuha kasi yung Camp Umar complex na Camp Umar na yan, wala na mukha yung papakita ang ano dyan, MILF. Siguro, nakapasok pa kami 3 to 4 kilometers pa yan. Pumaloob pa kayo? So, naghanap kami ng daan. Naghanap kami ng daan talaga yan. So, yun na nga, truck na naman to. So, penetrator na naman pumasok doon. Kasi wala talagang ano dito na hindi namin ma-penetrate ng 21st Light Armor Company. Like 21st Mechanized Infantry Company, lahat ma-penetrate talaga namin because of our trucks. Yun yung advantage ng operating troops noon. So kung alam ng mga MILF, hindi talaga mapapasok yun. Pero nga with the employment, naghanap talaga. Yun din naman ang importante doon. May scout platoon naman. Same concept ang sinabi ko doon sa 11 IB noon. Same concept, same combined arms operations ulit doon. So, yun. So, ang nadagdag lang dito, may sniper na tayo? Sniper. Yun yung ano doon. Tsaka medyo nagdagdagan ng Ranger company. Kasi nga. Kasi ano rin talaga yun? Talagang binuhusan niya ng Ranger eh. Major encounter na yan eh. Major ano na yun, isa na major camp na malaki. Na malaki. Ang nakikita namin dito, since bundok ito, mapapalaban tayo dito. Mapapalaban tayo. So, yun yung ano namin doon. Which is true enough. Palaban din naman ng tropa doon. Palaban talaga. As in, talagang kuwan din. Talagang bagbagan din. Pero yung at that time, nabanggit mo ng kaunti. Yun yung mga frustration na rin natin noon. Bigla mag-ceasefire. Ceasefire. Yung momentum eh. Yung may momentum, ano? Yung ano doon na yung momentum ng tropa, although wala namang I think wala kaming casualty noon eh. Pero sa kabila, maraming casualty sa kanila. Kasi from the distance, makikita mo talagang tinatamaan sila ng armor, ng kanyon. Yung pa maganda, kanyon, ano muna, artillery, based ano mo sila. So yun yung ano doon. Sa Rajamuda, hindi nyo masyado nagamit? Nagamit namin sir, pero yun nga, hindi namin talaga maano dahil dikitan eh. Dikitan doon. At saka general plot, hindi mo talaga makita rin kung saan talaga yung ano. Ang naging advantage namin sa Rajamuda, alam mo sir,
Yung Scorpion at saka yung 76 mm. O Scorpion, yung maliit. Oo. Na Bakit? kaya niyang mag-ano nun, hindi lang HESH at saka HE ang binubuga nun, kundi canister. Bugahan mo yung mag-canister, 50 meters yan. Down yung bagsak yung mga maisan dyan. Dahil nga, pellets yan eh. Yun yung meron siya na Yan yung advantage din namin noon na nakahilera ka na, pero putukan mo pa ng canister, talagang clear talaga yung area. Yun sir yung yun yung isang doon na din nagamit ang Scorpion tank sa Rajamuda na yan. Yan yung di rin makakalimutan na employment ng Scorpion tank natin. Ang sa Omar, ano ang main na ginamit mo? Ang ginamit ko lang doon 76 at saka 25 mm. Explain mo nga ulit si 76 saka 25 na yan yung mga main nyo na Yan yung sa 76 mm kasi yan sir. May HE at saka HESH na tayo na Ano ang hash ulit? Yun yung pang-bunker. See. Pang-bunker yan. Hindi ko alam sir anong ibig sabihin ng HESH. Pero kasi nga, bunker nga makikita mo sa bundok. Makikita mo talaga sa bundok, hill, paano ng bundok, makikita mo doon yung sniper ng kalaban. So, hindi yan, kung gagamitan mo siya ng artillery, hindi siya precise. Siguro, lang. Pero pag ginamitan mo siya ng HE at saka HESH, talagang makita mo talaga parang fireball yan na pumasok yan sa sa bunker. At yan tao. So, doon yung tao. Makikita mo na. So, nagkaroon kasi ng medyo bumagal ang movement ng tropa nung kasi sa mga sniper. So, nung na-identify na namin, nagamit namin yung 76 mm, doon na sir, nagkaroon na ng advantage. Tinik advantage na rin ng ng tropa to maneuver. So, madalit sabi, unti-unti natin nakukuha yung mga sniper position at saka OP position ng kalaban. So, it paves the way na maganda na yung movement. Actually nga, nung nakuha na yung very OP tsaka halos na lang mag-march off na lang yung tropa doon. Aside sa major engagement on the first day. Kasi katulad natin na galing sa ganyang malakihan, ang lalim ng appreciation mo talaga ng combined arms na sa mga ganyan na mga major engagements, Oo, sir. Yan yung ako very fortunate lang ako. Swerte lang ako at napasama. Nasa right time, right place lang ako. Right place lang ako during that time, sir, na-experience ko yun. Na kahit na sinong magtanong sa akin, I could relay or may share ko tong mga ganitong na at least kahit papaano itong young generation kasi wala na tayong except yung Marawi. Medyo matagal pa yan siguro or hopefully wala naman na siguro para at least medyo yung peace and order natin sa particular Maguindanao, okay na yun. At least kasi yung mga lessons mo kasi dami mapupulot lalo itong mga kadete ngayon na ganun pala yung nangyari, ganun pala yung... Pero ang more important kasi, nakukuha nila yung attitude mo natin noon na bagbag tayo, no nerves, di ba? Oo. No nerves na Sa pinagdaanan ko noon sa talagang, sabi ko, tsaka kagandahan doon dala ko yung radyo, 187 pa noon sir Talagang, kung encounter ko doon, makabato ka agad sa hindi ko na, unlike dati na isang araw, kalating araw, ay dito, parang semi-real time yung bato ko ng kaya tuwag tuwa sa akin yung nung batalyon sa dahil parang real time, semi-real time, may delay lang ng kalating oras o may bato ko agad kapag may encuentro, progress report ka agad. So, yun yung kagandahan doon, yung tuwang-tuwa yung batalyon commander ko noon, si Colonel Layo, na-appreciate niya. So, siyempre, may bato niya rin sa division commander na ganito na yun. So, nun. Kasi pag yung infantry, patagal pa yung nun So, ako nun, dala ko yun. So, kumpleto rin ako nun, sir. May radio man ko, talagang, hindi lang siya radio man, talagang, battle tested na rin yun sa mga encounter during that time. So, Gold Cross na naman? DCS na? Wala akong DCS, sir.
Ang ganyan. Gold Cross na naman. Gold Cross lang ako. Ang ano ko doon, sir, kasi tuwang-tuwa si General Dagudag. Oh. Orly, ay hindi pa naman, Lieutenant Limit pa naman. O Limes ang tawag doon sa akin. Limes, ano? I-recommend kita ng Gold Cross. Salamat, sir. Hindi, seryo. Yun. Last ko na Gold Cross. Kasi kung minsan kasi hindi naman tayo nagyayabang, pero hindi inspire natin yung mga young officers. Kasi kung minsan, ba't ang daming Gold Cross ni sir? Oo. Kasi right position, right everything ka, at the right time ka. Kaya bagbagan yung gera, hindi naman maliitan na gera eh. So, yun nga, I was there. Kaya nga pangalan mo, Warly ito eh. War nga eh. Yes, sir, yun yung natin. Experience namin sa Omar. Magandang experience yun, sir. Lahat yun, talagang, I think every unit give their share, give their best effort. Sa Omar. Kasi after makuha nyo si Rajamuda, si Omar yung second biggest na, di ba? Oo, second. Nakuha mo na yung second biggest. Nakuha. So parang ikaw na si conqueror talaga, penetrator talaga. Oo, sir. Pero yun nga lang, hindi lang nakuha yung, hindi lang ako naging, part lang ako ng Abu Bakar, pero sa baba lang ako, hindi talaga. Sige, ito yung episode natin na next episode, Abu Bakar.